Hello guys! Dito naman po si Ate Hais nagbabalik. Pasensya na po kayo at natagalan na po sa pagpunta. Ang topic ko for today ay ang tungkol sa emergency fund in terms of our sari-sari store. So yun guys, saan ba manggagaling ang ating emergency funds? Dito sa tindahan ko, di ba, nagkakaroon tayo ng sales for the day. For example, nakapag-sales tayo ng within the day ng 2,000 pesos. So sa 2,000 pesos doon, ita-times natin sa 10% nun is 200. So yung 200 na 10% isi-set aside natin for emergency fund, no? Hindi natin to gagalawin. So itatabi natin to. So 200, kung may ipon natin to in 1 month, magkakaroon tayo ng emergency fund na 6,000, no? So hindi natin to gagalawin. So yung guys, ano-ano ba ang mga nakapaloob sa emergency fund, no, na dapat nating kunin at maibalik? So unang-una guys, ang ating nakapaloob doon ay ang emergency cases, no, na sana wag naman mangyari, no. Pero kung mga a little amount of cash naman na pwede tayong kumuha, pwede naman natin ibalik yun agad, no. Yung accidental cases yan, na hindi dapat wag naman mangyari, no, in God's will. So pangalawa guys, lack of funds, no. Lack of funds doon sa pinamili natin, kinulang tayo. Let's say kinulang tayo ng 500, 1,000. So pwede tayong kumuha doon sa emergency funds natin. And let's say within the day, nag-increase yung sales natin, then another 10% naman ang ating isa-set aside, plus yung amount na nakuha natin doon sa emergency funds na 1,000. Kahit pa konti-konti, ibalik natin para madagdagan naman ang ating emergency funds, no? Yun ang kagandahan ng emergency funds. In case of emergency talaga, may makukuha tayo for future needs, no? And then number 3, tuition fee ng anak natin, no? Kung let's say kinulang na naman o wala tayong pan-tuition fee ng anak natin, so pwede tayong kumuha sa emergency fund, no? So another, kung magkaroon tayo ng magandang sales na naman, 10%, and another, dagdagan uli natin yung mga nakuha nating amount of cash sa emergency fund para nadadagdagan, hindi nababawasan. So pang-apat naman, gifts, no? Kung may gusto tayong regaluhan, hindi naman so expensive na gusto nating magregalo at wala tayong cash amount of money sa ating wallet, pwede tayong kumuha sa emergency fund. Basta i-record natin on records na kumuha tayo ng for about, for example, 500, no? So, another, pagka maganda ang sales natin, dagdagan na naman natin ang ating percentage of savings, no? 10%. So yung guys, marami namang mga pangyayari na mga pangangailangan natin, mga needs natin na pwede natin kuhanin sa emergency fund. So paglalaanan lang natin para maibalik natin ito para sa ating future needs na naman na mangyayari, no? Pero sa accidental cases na panalangin natin na wala naman sanang mangyari. So maraming klase ng nakapaloob sa emergency funds. So yung guys, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aking munting channel. Sa aking title na emergency fund, no, in terms of sari-sari store. So isa-summarize ko lang lahat, no. So magmumula ang ating emergency fund sa ating sales for the day. Maglalaan tayo ng 10%, no. 2,000 times 10% is equals to 200. Pagka naipon natin yung araw-araw yon, malaking halaga yon. So sa emergency fund naman, nakapaloob dito ay ang mga
accidental cases, no? Lack of funds pag namimili tayo, pwede tayong kumuha doon. And then, pwede natin ito ibalik pag gumanda ang ating sales natin para madagdagan naman ito at hindi nawawala for our future preferences. And then also, the tuition fee ng mga anak natin. So, and then gifts, no? So, maraming mga expenses na pwede nating kunin dito sa emergency fund. Magkaroon lang tayo ng determination to save and then determination din para maibalik natin tong mga pondong nakuha natin para magamit natin to in the future preferences. So, marami talagang mga expenses na pwede nating pagkuhanan dito sa emergency fund. So kailangan talaga sipag-sipag din sa pag-iipon, no? So, yun guys ang aking summary. So, yun guys, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa aking munting channel, sa pagpanood nyo ng aking mga videos, sa aking mga prem. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa Team G6, sa aming admin, si Sir Noy, si Ma'am Seth, si Sunrise, si Ma'am Chema, and AB, and myself. Maraming salamat po sa Team G6. And also, maraming salamat din po sa Team Peanut. Maraming salamat po Kuya Al, Kuya Bernie, Butangera, Kim Nene, Sir Chapet, and many Team Peanuts. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. God bless us all. Keep safe, keep smiling, and thank you. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa aking topic for today, ang emergency fund. Bye-bye! See you all! Till next videos. Bye!